maliligaw. Nagsinungaling ba siya doon? Sinabi niya, masisira ang templo, walang batong magkapatong. 70 AD nangyari yun. Ngayon sinabi niya, ingat kayo kasi maraming maliligaw. Pag sinabi ba na Jesus na maraming maliligaw, hindi totoo yun. Marami talaga maliligaw. Mag-ingat kayo mga kapatid. Maraming maliligaw. Maraming nagsasabi na ako ang Kristo. Bakit maling Kristo? Ha? Bakit maling Kristo mga kapatid? No? Bakit maraming Kristo? Okay, bakit po maling Kristo mga kapatid? Ang Kristo po na yan, ganito yan ha, ang Kristo na yan. Sinong Kristo? Pangalawa, paano? Paano siya darating? Yan. Doon tayo nagkakatalo eh. Sinong Kristo yun? Yung sinasabi nyo. Magdadating dito at meron daw Kristo. It's ililigaw yung marami. Paano siya? Paano siya darating? Alam niyo ba itong Matthew 24, maraming paliwanag yan, maraming iba-iba. Malilito ka. Yung preacher na isa, iba paliwanag. Yung preacher na isa, iba na naman. Yun. Kaya nagkakaroon ng ibang Kristo. Ngayon, alam mo, pagka tapat ka sa Panginoon, maintindihan mo Matthew 24. Pag hindi ka tapat, maliligaw ka. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, huwag kayong maligaw. Marami kasing maliligaw. Ayan. Ililigaw ang marami. No? Talaga napakarami mga kapatid. Ha? So yan. Maling katuruan, magliligaw ng marami. Pag managturo ng iba-iba, maliligaw ang marami. Okay? Sa verse, ang sa'yo ni delikado, no? Pag nagturo ng kung ano-ano, maling Kristo, mali yung pamamaraan ng pagdating ni Jesus, na iba, may pagkakaiba, delikado yun. Verse 6, pakilagay sa verse 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingaw na digmaan. Ingatan nyo na huwag kayong magalumihanan sa pagkailangan mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Maraming mangyayari, mga gera, ganyan. Sumunod, verse 7. Sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at mga kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Sumunod na verse. Datapot ang lahat ng mga bagay nito ay siyang panimula ng kahirapan. So, dito muna tayo. Sa verse 7, balik tayo sa verse 7. Magsisidindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom din sa iba't ibang dako. Ang pagkakasulat ng bansa po dito ay hindi po talaga ito bansa. Etniko. Etniko mga kapatid. Kasi nung nagkaroon ng World War I, nagkaroon ng World War II, panahon ng mga tatay natin, 1944, nagkaroon ng World War I. Pinangang tatay ko, gera. World War I. No? World War II. Ngayon mga kapatid, no? Ang nangyari, nagkaroon ng UN, United Nations, para daw hindi na raw magkaroon ng gera. Ngayon, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi bansa sa bansa. Sa maraming panahon, ang nakasulat dyan ay etniko. Yan ay tribo, tribes. Sa Pilipinas, naglaban ng Muslim sa Mindanao, Kristiyano. Okay? Yun yung tribes versus tribes. Muslim, tribo ng Muslim, hindi naman bansa eh. Hindi naman sila bansa eh. Ang bansa, Pilipinas. Yung Kristiyano at saka Muslim nasa loob. So hindi sila bansa laban sa bansa. Sila yung mga etniko. Ang original na Greek nito, etniko. Tribo. Tribo ng Muslim, tribo ng Kristiyano. Okay nyo?
So, sa Africa, nangyayari yan. Tribo-tribo. Naglalaban-laban. Tribes. Tribes talaga sila. No? So, yan. Magkakaroon ng mga tagutom, peste, lindol sa iba't ibang lugar. Alam mo yung panahon natin ngayon, napakaraming lindol. Napakaraming lindol. Ngayon, halos dikit-dikit. Kumpara sa mga nakaraang panahon, ang luwang, walang ganong lindol. At ngayon, napakaraming namamatay sa gutom. Milyon-milyon taon-taon, marami namamatay sa gutom. Mga bata, milyon-milyon namamatay sa gutom. Sa verse 8, ang lahat ng mga bagay nito ay panimula ng kalungkutan. Ito ay birth pangs. Ito yung sinasabing, ito ay panimula ng panganganak ng isang babae. Pag isang babae manganganak siya, tumitigas yung tiyan niya. Ibig sabihin nun, lalabas na yung bata. Ito mga bagay na to, ibig sabihin darating na si Jesus. Amen? Tumitigas na yung tiyan. Ipapanganak na, lalabas na siya. Darating na si Jesus. Amen? Yun yung sinabi. Pero dito nakalagay, kahirapan, sorrow, sa English. Pero yan ay birth pangs. Yan ay labor. Yan ay, sa nakasulat, yan ay yung panganganak ng isang babae. No? Kahirapan. Anong klaseng kahirapan? Ito yung kahirapan ng panganganak. No? Parang malayo, di ba? Birth pangs. Titigas yung tiyan, tapos lalabas yung bata, darating na si Jesus. So yan, yun yung mga palatandaan. Verse 9, pakilagay po yung verse 9. Sa verse 9. Ito, napakaganda nito. Kung magkakayo bibigay kayo sa kapagatian at kayo papatayin at kayo kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ito yung tunay na Kristiyano, tunay na dapat sa Diyos, sila yung kakalabanin. Sila yung sasaktan. Sila yung kakawawain. Sila yung papahiya. Sila yung kawawa. At yung mga hindi tapat sa Panginoon, sila yung lumalaban dun. Amen? Kita niya kaibahan? Ano sabi Kayo yung papatayin. Alin sa dalawa lang ikaw yung pinapatay o ikaw yung pumapatay. Ikaw yung ikaw yung naapi, ikaw yung umaapi. Alin sa dalawa lang. So saan tayo doon mga kapatid? Tayo yung pinapako sa krus o tayo nang papako sa krus? Ano sa dalawa tayo doon? Mga kapatid, pag ikaw yung kinakawawa, ikaw yung sa Diyos. Ayan, nakasulat Pagdating ng panahon na yan, kawawa kayo. Tapos yung nakakawawa sa inyo, yan yung hindi sa akin. Malinaw na malinaw. Diba? So yun. Iba yung Jesus na sinasabi. Iba yung pamaraan ng pagdating, yung mga tinuturo, iba-iba. Pati sa kanilang ugali sa mga lingkod ng Diyos, pinapatay nila, sinasaktan nila, inaapi nila, dinadaan nila sa pera-pera, dinadaan nila sa puwersahan, gobyerno, baril. Di ba? Sabi sa inyo sa Mindanao, tribo-tribo. Di ba? Bakit? Alam nyo, may mga religion, para ka lang ipis, para ka lang dumi ng hayop. Bali, wala ka lang sa kanya. Napakadali kang pugutan. Napakadali kang patayin. Kasi bakit? Sa Panginoon ka. Amen? Hindi sila sa Panginoon. Kasi ang dali nila pumatay. Ang dali nila mabugot. Yan. Yan ang palatandaan ng pagdating ni Jesus. No? Sa ibang bansa nga, mga Amerikana, pinagpupugutan para lang pumatay ng ipis. Yung mga ganun. Wala lang. Ngayon mga kapatid, napakaraming Kristiyano ang inaatake sa buong mundo. Sa araw na to pa lang, 13 Kristiyano na ang inatake. Araw-araw, 13.
Inaatake sila. Ang mga simbahan, talagang inaatake ng mga tao, ng mga bansa. Ha? Kaya huwag kang aasa na magugustuhan tayo ng sanlibutan sa huling panahon. No? Huwag kang umasa na, ay, magugustuhan nila ako. Huwag kang umasa. Huling panahon, papatayin nila kayo. Pahirapan nila kayo. Huwag kang umasa. No? Huwag kang kampante, mga kapatid. Verse 10. At kung magkagayon maraming matitisod, magkakanuluan sa isa't isa, magkakapuutan sa isa't isa. Maraming matitisod. No? Maraming ayaw na. Ayoko na. Mahirap palang Kristiyano, mahirap palang huling araw. No? Kasi pagka Kristiyano ka, ikaw yung papatay eh. Pagka Kristiyano ka, ikaw yung sasaktan. Ikaw yung ipapako sa krus. Ikaw yung uhubaran. Eh pag hindi ka Kristiyano, ikaw yung papatay. Pag hindi ka Kristiyano, ikaw yung mananakit. O yan. Kaya sa natitisod sila, ayoko na. Doon ako sa kabila. Hindi masakit eh. Ikaw yung mananakit, hindi ka masasaktan. Ikaw yung mananakit. Kaya mga tao natisod, ayoko na. Yan. Ipagkakanulo ang isa't isa. Nakikita mo, papahamak yung isa. Ipapahamak. Oh, di ko akalain pahamak mo ko. Kaibigan pa naman kita. O Kristiyano ka pa naman, pinahamak mo ko. Diba? Alam mo, may mga bansa na mga hinuhuli, ang gagamitin din nila, kasamahan nila. Para mahuli yung hinuhuli nila. No? Panahon ng hapon, kasamahan din mga Pinoy din ang magpipili. Nakasalukot yun, nakabayong. Kasamahan yun. Kaya niya na ituturo eh. Ito, guerrilla to, ito. Ito, lumalaban sa hapon to. Kasamahan niya, paano niya may tuturo kung hindi naman niya kilala, kung hindi niya kasamahan. Amen? Ayan o. Ipagkakanulo ang isa't isa. Kasamahan mo, ipapahama ka. Kasama mo sa pamilya, ipapahama ka. Kasama mo ang Kristiyano, ipapahama ka. Bakit mahina ang faith sa Panginoon? Hindi malakas ang faith, hindi sila makasabay. Mamaya marami pa tayong dadaanan tungkol dyan. No? Yan. Yan yung mga palatandaan. Pagkakanulo. Nangyari kay Jesus, pinahamak siya ni Judas. So, isang halimbawa lang yun. Kasamahan niya, pinahamak siya. Pera yun, pera. 13 pirasong ginto. Hindi yung pera ha, ginto ha. Malaking pera yun. Kakapirasong sing-sing lang. 40,000 pesos. Kakapiraso lang yun. 13 pilak. Napakarami nun. No? Kayamanan po yun. So yun, pinahamak si Jesus dahil sa ganung kalaking pera. At magkakagalit-galit sila sa isa't isa. Ayan, bakit sila magkakagalit-galit? Kristiyano na, sinaktan, pinahamak doon sa ano. Ang mga Kristiyano naman, bumigay. Natisod na. Kung pinahamak ako, away na. Di ba? Pinahamak ako nito, away ko siya. Ganun na nangyari. Ano? Nagalit sa isa't isa. Sila nag-away. Nakagulo sila. Pinahamak mo ko, away kita. Ganun na nangyayari sa mga araw, mga kapatid. No? Na mali yun, hindi mo dapat ginagawa yun. Kasi papunta na po tayo sa rapture. Parating na si Jesus. Dapat, pinaghandaan mo yan. Amen? Dapat pinaghandaan mo yan. May aaway siya, may papatay siya, may mananakit sa'yo. Ano gagawin mo? Wala lang, hindi ko paghahandaan yan. Pagdating ng panahon, away-away na kayo. Pero kung alam mo to, verse 10, paghahandaan ko yan. Pag inaway ko, sinaktan ako, pinatay ako, sige lang. Amen? Hindi sa langit ka. Ito, bigyan ko yung halimbawa. Sa gitnang silangan, may nahulo ng mga Kristiyano sumasamba sa Diyos, kay Jesus. Inuli sila, babarilin na sila. Sabing ganyan,
Sabihin nyo na itatwa mo si Jesus. Pakawalan ka namin. Tinatwa si Jesus. Hindi sila pinakawalan, tinuloy silang barilin. Ratatatatatatat. Patay. Ang sabi ng mga humuli sa kanila, may mga espada, may mga baril. Kung nagawa niya kay Jesus, mas magagawa niya kay Allah. Amen? Kung nagawa niya kay Jesus, magagawa niya kay Allah. Kaya patay na kayo. O naisahan sila. Pero kung sila hindi na tinatuwa si Jesus, namatay sila, diretso sila sa langit. Amen? Sabihin mo natin lahat, diretso sa langit. Ano ang gusto mo? Diretso sa impyerno, diretso sa langit. O, di ba? Papatayin ka rin naman pala eh. Papalin lang ka pa? Papalin lang ka pa sa kanila? O sige, tatuan niyo si Jesus. Makakawala kayo, buhay kayo. Ang sabi ni Jesus, nabanggit yata kanina umaga, ang nagtapo ng buhay, makukuha ito. Ang kumukuha ng buhay niya, mawawala ito. Ayan. Susi yan sa huling araw. Tapon mo yung buhay mo para magkaroon ka. Para mapunta ka sa langit. Ito bigyan ka ng bawa. Anong bagay na hawak nyo? Pag namatay ka, lugi ka. May lote ka. May bahay ka, may kotse ka. Namatay ka, lugi ka. Bakit? Bakit ka lugi? Nawalan ka. Pero pag ang kayamanan mo, inipon mo sa langit, namatay ka, panalo ka. Sabihin mo sa katabi mo, panalo ka. Sino gusto rito manalo? Sino rito gusto matalo? Yung mga sabi, tatuan niyo si Jesus, talo sila. Pinatay sila, impyerno sila, talo. Diba? Talo sila. Pero kung hindi na tinatawa si Jesus, panalo sila, sa langit sila, naglalakad sila sa gintong daan. Golden road. Ginto yan. Hindi ka naglalakad sa tiles, naglalakad sa ginto. May pumunta nga sa langit eh. Dumaan doon sa damo, ay dumaan sa gintong daan. Bata pa siya, ngayon buhay pa siya. May edad na. Tawa na tawa si Jesus sa kanya. Kasi sa amin, yung ginto, ginagawang sing-sing. Hindi dinudumihan. Dumihan dumaan sa damo. Panalo ka pagkaigay, namatay. Tapat ka sa Panginoon. Hindi ka matatalo. No? Eto, mensahe ko sa inyo, para manalo kayo sa huling araw, hindi kayo matalo. Lulukuhin kayo ng mga yan. Pag may sinabi mo kayo, huwag yung paniwalaan. Bubuhayin mo kayo, ito gawin nyo. Ganunin nyo sila. Mabigil ka na. Di ba? Gusto mong manalo, ganun yung gawin mo. Sa verse 11, at magsisibangon ng maraming bulang propeta at kanilang nililigaw marami. Nagsisinungaling ba si Jesus nung sinabi niya, maraming maliligaw? Maraming maliligaw, paghandaan natin yan. May magsasalita sa atin, tapos liligaw ka. At maraming maliligaw. Gusto mo ba kasama yung sarili mo sa maliligaw? Sa madaming yun, madami? Ayaw mong masama yung sarili mo sa madami. Gusto mo sama yung sarili mo sa konti na hindi naliligaw. Amen? O saan ka sasama? Sa marami, sa konti. Sa pinapatay o sa pumapatay? Ang pumapatay, marami. Yeah? Napakalakas sila. Napakabilis nila dumami ngayon, yung mga pumapatay. No? Meron mo daw, pagka nakapatay daw sila, ilang birhen, ilang babae daw sasalubong sa kanila sa paraiso. Kaya nagkukondumuhog magpakamatay para doon sa ginagawa nila. Magpasabog ng kung mga kidnap, nakakasuot yung mga bomba, sa boom. Sasalubungin daw sa mga kapangasawa niya sa paraiso eh, ang dami. Mga virgin, mga birhen daw. Wala naman sinabi si Jesus na gano'n. Mga kapatid, talo sila, talo, mali eh. Talo. Amen? Magsisibangon na maraming bulang propeta.
Bulaan, mali-mali yung mga tinuturo, mali-mali sinasabi. Tapos, ipapahamak ka. Yan, yung mga bulang paripeta. At maraming maliligaw. Huwag po tayo sumama sa mga marami at sa mga maraming maliligaw. Kaya dapat tayo maghanda. Kaya ito sinabi ni Jesus kasi gusto niya tayo proteksyonan. Parang manok, nakaganon siya sa pakpak niya sa mga sisiw niya. Kaya proteksyonan niya. Tapos pag may lalapit, talagang inaaway ng manok. Kaya proteksyonan niya yung mga sisiw niya. O, dito lang kayo. Makinig lang kayo sa akin. Pasakop lang kayo sa akin. Yung mga sinasabi ko sa inyo, gawin niyo lang. Ako bahala sa inyo. Protektado kayo. Isang araw, nagkaroon ng sunog. Nagubat. Ang dami namatay, daming hayop, daming baboy, kambing, hayop, mga baka namatay. Ninakita silang manok. Ginalaw-galaw para baka buhay. Yung manok nakaganon, nakadipa. Patay yung manok. Pag gano'n niya, ang daming sisiw sa ilalim, buhay. Amen? Si Jesus namatay para sa atin, para tayo mabuhay. Makinig ka lang sa Kanya. Alam niya ginagawa niya. Amen? Mamamatay siya, ikaw buhay. Sisiw ka lang hindi ka manok, pero ikaw panalo. Amen? Kasi naniwala ka, sisiw ka lang. Lord, sisiw lang ako. Pero sa ganitong klaseng kaisipan, nandito ako sa paniniwala, sa pagtitiwala, mananalo ako. Magtitiwala ako dito sa inahin. Maniniwala ako, Jesus. Panalo ako, buhay ako. Amen? Yun lang. Patalino ba yung sisiw? Pupunta lang sila sa ilalim ng manok. Napakatalino, buhay. Yun lang, papasok na sila sa ilalim ng manok. Napakatalino na nila, buhay na sila. May mga bata yan, mas matalino pa sa sisiw yan. Marunong magbilang yan No? Anong pangalan mo? Alam nila sagot. Yung sisiw, hindi. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na, hindi nila masagot pero pumapasok sa ilalim ng manok at pagdating ng sunog, buhay siya. Yung manok patay. Amen? Matalino yung sisiw. Sabi mo sa katabi mo, matalino yung sisiw. Dapat matalino din tayo. Dapat handa tayo. Doon ka sa ilalim ng manok. Doon ka sa ilalim ng proteksyon ni Jesus sa mga sinasabi niya. Punta tayo sa verse 12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay ilalamig. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay malalamig. Sumagana na yung kasamaan. Sa Amerika, bawal mag-pray sa loob ng eskwelahan. Lord, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bawal. Bawal sila. Kahit sa Amerika, mga Kristyano, Hudyo, inaatake. Kinakawawa. Sinasaktan. Pilipino nga sinasaktan. Mga black, mga color, binabalian ng leg. Yan, nauso nga yung yung sa Facebook na nakaraan. Yung mga negro, yung mga black. Mga nakaraan yun. Nagkaroon ng away-away, puti laban sa black, nakaraan. Pati sa Facebook. So yan, maraming bawal. Tapos, maraming batas ang iniano sa Amerika na bumundo sa Pilipinas. Ganito yung kasalan, hindi na lalaki babae, hindi na iba-iba na. O kung ano pa. Pilipinas at saka Roma lang ang walang divorce. May buong mundo nagdi-divorce. So may mga batas na ang pag-ibig ng marami ay nanlalamig. No? Dati ka bang mainit? Dati ka bang mainit sa Panginoon? Dati ka bang lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos? Lagi ka nadalo? O lagi ka nagbabasa ng Bible, lagi ka nagpe-pray? Kamusta ka na ngayon? Ginagawa mo pa rin ba yung ginagawa mo dati? Lagi nagpe-pray? Lagi ka nadalo? Lagi kang umaawit, sumasayaw sa Panginoon?
Amen? Kamusta na? Kamusta yung sarili mo, Marvin? Kamusta na? Kamusta yung sarili mo? Uminit ka ba ng konti o mas mainit o nawala? Nabawasan? Yun. Mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Siya ang bahala sa atin. Amen? Huwag kang lalabas sa pakpak niya. Lapit ka, huwag kang lalayo. Siya lang ang pag-asa mo sa uling panahon ngayon. Amen? So yun. Namin kasi ewan nyo kanina, sisiw lang yun, pero matagin niya. Nabuhay siya. Verse 13. Datapwat ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Bakit maraming naligaw? Bakit maraming napahamak? Kasi hindi sila nakapagtiis hanggang wakas. Hanggang gitna lang sila, hanggang umpisa lang sila. Kung ikaw yung sisiw na ito ka sa ilalim ng manok, buhay ka. Hanggang mamatay yung manok, nasa ilalim ka ng manok, buhay ka. Pero yung buhay pa yung manok, lumabas ka na, at dalawa kayo ng manok patay. Tama? Dapat hanggang wakas, hanggang matapos na yung sunog. Nasa ilalim ka ng manok. Pag tinapos na yung sunog, chinek na sino mga buhay, sino buhay ko itong manok ko. Pag ano po, dami sisiw, lahat ng sisiw, buhay. Dapat hanggang wakas, ando ka sa pakpak ng Panginoon. Nasa lilim ng ni Jesus. Dapat hanggang wakas, huwag kang gitna lang, huwag kang umpisa lang. Si Jesus yung Alpha Omega mo, umpisa at katapusan mo. Amen. Ibig sabihin nung endure, no? Yung makakapagtiis, no? Yung kakayanin nila yung hirap. Kakayanin mo yung hirap. Nahirapan ka, kinakaya mo. Pinagtsatsagaan mo, nagtsatsaga ka, no? Hindi yung wala ano ka lang ng konti, ayoko na. Talagang hirap, ano bang mahirap ng trabaho? Bawa, nagigib ka ng tubig. Pupunin mo siguro 10 drum. Siguro gabi mo na matatapos yun. Talagang tatapusin mo. Mahirap, pagod ka, sumakit ka mo. Natapos mo. Talagang, ang makapaghirap hanggang huli, maliligtas. Nahirapan ka, nagtiyaga ka sa Panginoon. Pag nagtiyaga ka sa Panginoon, buhay ka. Ligtas ka. Pag di ka nakapagtiyaga, hanggang umpisa ka lang, hanggang gitna ka lang, hindi ka maliligtas. No? Kailangan magtiyaga ka. Masarap ba yung sisiw nasa ilalim ng manok? Tapos sunog, ang usok. Di ba? Masarap ba yun? Di ba? Hindi mo na nga masigot yung magandang usok, yung hangin. Nandun ka pa sa manok, ang init-init. Tapos, di ba? Sarado pa yung pakpak mo, wala na. Paano? Masarap ba yung kalagayan ng manok mga sisiw? Hindi. Nagtiwala sila sa kanilang manok. Sa kanilang inahin. Tiyagaan nila. Tiyaga. Mainit na nga eh. Apoy na nga, sunog na nga, usok na nga eh. Andun pa sa ilalim. Nagsusumiksik pa rin. Mahirap. Tiyaga. Nabuhay lang. Amen? Ano ba purpose mo? Ano ba gusto mo? Mabuhay? Tiyaga ka lang. Maligtas? Tiyaga ka lang. Verse 14. At ipapangaral ang mabuting balitang ito ng kaharian sa buong mundo sa pagpapototoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ng oras. Ipapangaral itong mabuting balita ng ito ng kaharian. Ito mga nabanggit natin kanina, ito yung mabuting balita ng kaharian. Magtsatsaga ka lang sa Panginoon, maliligtas ka sa huling araw. Amen? Magtsatsaga ka, magpapatuloy ka sa Panginoon. Ipapangaral ito sa buong mundo pa, kapangaral mo pa ito biro mo nililiglig ka na, mangangaral ka pa rin. Kinakawawa ka na, inaatake ka na, inaaway ka na, pinapatay ka na, sinasaktan ka na, mangangaral ka pa rin. Brother, kilala mo si Jesus, ipapakilala ko siya sa iyo. Biro mo, hindi ka magtatago, magpapakayag ka pa. Pagkatapos nun, ay wakas. Kung gusto mong matapos ang mga gantong bagay,
Mag-share ka sa kapitbahay mo, sa pamilya mo. I-share mo sa lahat ng hindi nakakaalam. Sabihan mo na. Diba? Para matapos to. Kasi sabi, pagkatapos ng mga to, nasabi na sa lahat, tapos na. The end na. Panalo na mabuti. Panalo na si Jesus. Amen? Yun lang. Kailangan mong sabihin to sa mga katrabaho mo, kaeskwela mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, sabihin mo. Para matapos na to. Hindi ka matalo. Matapos na at manalo ka na. Manalo na yung kabutihan. Manalo na si Jesus. Kasi yan ang mangyayari. Pag naipangaral to sa buong mundo, wakas na. Verse 20. Nakataw tayo ng verse 20. At masipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng tag-ginaw o sa Sabat man. Verse 21. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapagitian na gayo hindi pa nangyayari sa buhat pa ng pasimula ng sanlibutan ng mundo hanggang ngayon at hindi man mangyayari kailanman. I-pray nyo na hindi ito mangyari. Kasi may mangyayari na hindi pa nangyayari sa mundo kahit kailan at hindi mangyayari sa mga susunod pang panahon. At ito'y mangyayari kapag hindi nyo ito dinalangin. Ang ginagawa natin, nananayin po ba tayo? Pinagpipray po ba natin yung Matthew 24:21? Lord, Matthew 24:21. Pinipray namin. Mahirap yan. Magiging mapalad pa yung mga nauna. Sila Adan, sila Abraham. Pag hindi ko pinanalangin to, dahil ito hindi pa mangyayari kahit kailan sa mga susunod na panahon namin, sa mga anak namin, sa mga apo namin. At ito pala yung mangyayari sa panahon ko, sa panahon namin. Kailangan ko idalangin to, Lord. Ipanalangin nyo na hindi ito mangyayari. No? Anong ginagawa po natin, mga kapatid? Nagpe-pray po ba tayo? Alam po ba natin itong Matthew 24:21? Pinagpe-pray ba natin? O hindi? Tayo rin po ang makikinabang dyan. Wala pa, di pa nangyari yung sobrang hirap na yan. Kagipitan na yan talagang. Verse 22. Talagang mangyayari. At maligang paikliin ang araw ng mga yon, ay walang laman, walang tao ang makakaligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yon. Kung hindi paikliin yung araw, walang tao mabubuhay. Kahit Kristiyano, patay. Di ba? Kahit tayo lahat, buong mundo, lahat ng nananong, kundi bawas sa isang araw, bawas sa isang linggo, bawas sa isang buwan. Hindi niya gagawin ng Diyos yun. Lahat tayo patay. Amen? Ayan mo sinabi ni Jesus, alam niya yan. Alam niya mangyayari yan. Magbabawas ako para may mabuhay naman. Kaya mga kapatid, yung sinasabing turo na bago dumating yung tribulation, mga paghihirap, yung mga sakitan na yan, patayan na yan, magkakaroon daw ng rapture. Pinapakita po ng verse na to, may mga Kristyano, dadatnan ng mga ganitong kahirapan, mga patayan. May mga Kristyano, yan paiksiin pa nga yung araw para may mabuhay. Amen? So, paano yung turo na bago dumating yan, rapture na? Ilang beses ba mag-rapture? 2? Isang beses lang po ang rapture. Makakaranas tayo ng kapighatian ng tribulation. Yung mga sinasaktan, mga pinapatay. Ito mga kapatid. Tayo ay sa liwanag o tayo sa dilim? Tayo ay sa araw o tayo sa gabi? Mga kapatid, karaniwan ng kasalanan ginagawa sa gabi. Amen? Karaniwan ng kasalanan. At yung mga nabubuhay sa gabi,
Pinapadaan lang nila itong araw na to kasi mamaya yung buhay nila eh. Panggabi sila eh. Itong linggo, pinalilipas lang nila. Itong araw ng linggo, palipasin ko lang yan kasi panggabi ako eh. Gagawin ko yung mga ganung gawain ko sa gabi. No? Iba pagpupuyatan ko, iba pag-uubusan ka ng oras. No? Iba. Hindi sa Panginoon. Hindi sa kabutihan, hindi sa pang-araw. Kundi pangkadiliman, panggabi. Hindi pangkabutihan, pangkasamaan. Palilipasin ko lang ito, itong linggong araw na ito, day, araw ng linggo. Tapos mamaya gabi na eh. Akin na to. Akin na yung gabi. Mga kapatid, pinalilipas ba natin yung araw na para sa pumunta tayo sa gabi? O mabubuhay ka sa araw, sa gabi ka matutulog. Amen? Matutulog ako sa gabi kasi araw ng linggo, gising ako. Masigla ako. Buhay ako. Hindi magpupuyat ako. Sa araw, tulog-tulog ka, antok-antok ka, palilipasin ko na itong araw ng linggo na itong araw to. Kasi mamaya yung aking panahon, gabi. No? Sabihin natin sa katabi natin, doon ka sa araw. Sabihin natin sa kanan natin, doon ka sa liwanag. Ayan. Mga kapatid, no? Napakakunting gumagawa ng mali sa araw. Ando sila sa gabi, sa dilim. Lahat ng mga ginagawa nila, hindi nakikita kasi nasa dilim. Verse 23. Kung magkagayoy, kung may magsabi sa inyo, sino mang tao narito ang Kristo, o nariyan, huwag niyong paniwalaan. Sinong Kristo ba yan? Paanong Kristo ba yan? Paano yung Kristo mo? Amen? Paano ba yan? Paano yung darating? Kaya, Kristo tayo ng Kristo dito. Nananakit tayo, pumapatay tayo. Wala din. Kasi yung Kristo, yung pinapatay, mga kasama niya, pinapatay. Hindi tayo magtuturo dito. Tapos yung pinapatay natin, sinasaktan natin. So, andun yung pagliligaw. O siya, ikaw nakikinig ka, ganun pala mga Kristyano. Mananakit pa sila ng Kristyano din. Hindi ganun. Nagturo ka ng Kristo dito, pare-pareho tayong inaaway, pare-pareho tayong pinapatay, pare-pareho tayong pinahirapan. Pare-pareho tayong ginigipit, iniipit, ginigipgit. Okay? Yun yung Kristo darating. Kaya pag sinabi may nagsabi sa inyo Kristo, huwag niyong paniwalaan. Bakit? Nananakit eh. Ang Kristo yung sinasaktan. Hindi siya yung nananakit. Ba't kita paniniwalaan? Anong Kristo ba? Paanong Kristo ba? Paano? Ang Kristo ba nananakit? O Kristong sinasaktan? Kristong ginigipit, iniipit, ginigit-git. Ayun. Kaya huwag kang paniniwalaan. Pag hindi tamang Kristo, huwag paniwalaan. Hindi totoo yan, liligaw ka niyan. Tapos, Kristo, sinong Kristo? Paano ba yan? Paano Kristo ba yan? Kailan? Kailan darating? Yung mga tao nagsasabi, darating na siya sa gantong taon. Sabi ni Jesus, wala nakakalam. Ama lang, Diyos lang nakakalam. At Diyos ka ba? Ba't mo alam? Ang mga alam nakakalam, Diyos lang eh. Kahit nga si Jesus hindi alam eh. Kahit ang anak sabi, hindi alam. Magaling ka pa kay Jesus. Dapat ikaw na yung pinangako sa krus. Pero mo, si Jesus nga, hindi niya alam kung kailan eh. Anak na yun, Diyos yun ha. Diyos at tao. Diyos na nagkatawag tao, para madali. Hindi alam kung kailan siya darating. O anak, Jesus, ganito, ito yung oras ng pagdating ng pagpunta mo ron ha. Hanggang di siya sinasabihan gano'n, di siya alis, di siya pupunta rito. Ang ama na nakakaalam.
Sa mga kapatid, kailan? Sinong Kristo? Paano ba yung darating? Kailan? Kaya sabi, huwag niyong paniwalaan. Narito ang Kristo. Ayan, darating na. Ito yung Kristo. Huwag niyong paniwalaan yan. Verse 25. Tingnan nyo at sinabi ko na sa inyo pa, bago pa ito mangyari. Narito, pinapauna ko nang sinabi sa inyo. Sinabi ko na sa inyo. No? Verse 32. Ano tayo sa verse 32? Sa puno ng igos, pag-aralan nyo ang kanyang talinghaga. Pagka nanariwa ang kanyang sangas, sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman nyo na malapit na tag-araw. Pagka tag-ginaw, ang fig tree, ang igos sa Israel, naubos yung dahon. Ha? Sa panahon natin ngayon, nagkakalagas-lagas ng mga Kristiyano. Kanya-kanya na. Naubos na sila. Ayaw na. Pero pag sabing ganyan, pag sumisibol na yung mga dahon, nalalaman nyo maraming na ang tag-araw. Ibig sabihin parating na si Jesus. Pag nakita nyo yung mga tanda na yan, malapit na siyang dumating. Amen? Malapit na siyang dumating. Pag nakita niyo yung mga tanda na. Verse 33. Ngayon din naman kayo pagka nakita niyo mga lahat ng mga bagay na ito, talastas niyo na siya malapit na nasa pintuan na nga. Alam niyo ito, salitang nasa pintuan na. Matagal na ito sinabi. No? Ibig sabihin ng nasa pintuan na, kasi nangyari na nangyari na yung mga nabanggit niya sa unahan. Ibig sabihin yung mga nangyari sa nakaraan, mga digmaan, mga nanlalamig yung mga tao, nangyari na. Kaya sabi niya, nasa pintuan na nga, matagal na, ilang taon na, Jesus nasa pintuan na, matagal na panahon na nagsimula na mga tao nanlamig, mga tao nagkaroon ng gibyera, nagkaroon ng mga lindol, nagkaroon na ng mga kapigatian, kagipitan, kagutuman. Ilang taon na. Itong sinabing kataga ito, si Jesus ay nasa pinto na, matagal niya itong nasabi. Ilang taon niya na itong nasabi. May mga Kristiyano siyang nasabihan ito. Pero hindi niya sinabing, ito yung petsa na talagang darating ako itong oras. Wala ako na sinabi. Pero sinabi niya, nasa pintuan na ako. Sinasabi niya, yung mga naunang verse, 32 pa-atras hanggang 1, nangyari na ng mga nakaraang taon na to. Nasa pintuan na. Nangyari na ang mga tanda. Parating na si Jesus. Nasa pintuan na siya. Pag nalaman niyo mga bagay na to, alam niyo na malapit na siya, si Jesus nasa pintuan na. Darating na siya. Pinto kayo, ang pintuan niyo kahoy. Alam niyo ba nandiyan si Jesus? Hindi. May pinto eh. Pag dumating siya, binuksan niyo yung pinto, Jesus na yun. Nasa pinto na. Isa na lang, kakatok na. Yun. Hindi mo pa rin alam, sino ba yun? Sino yung kumakatok? Kapatid ko ba yun? Magulang ko ba yun? Kapitbahay ko ba yun? Kaibigan ko ba yun? Hindi mo rin ba alam? Hindi mo alam. Pag nabuksan mo, oh, Jesus. Jesus ay nasa pintuan na. Alam mo ba? Kumakatok na ba siya sa'yo? Bumukas na ba? Binuksan mo na ba siya ng pinto? Baka hindi pa. Si Jesus ay malapit na, nasa pinto na. Ang mga tanda na yan, mga nakaraang taon nangyari na. Nagsimula na. Ito mga kapatid. Hindi ko lang binasa kanina yung mga trompeta na hihihip, na daanan natin, nilambasan. Dati natin nilambasan eh. Sa Pilipinas, Bendinidyohan, nagtutrompeta sa langit.
binidyohan yun. Sa Israel, sa Amerika, sa iba't ibang sa Europa. Darating na si Jesus. Trompeta talaga, narinig, ang lakas. Toot! 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 Binibidyohan yan. Kunin nyo sa YouTube kung nagluloko ako. Hindi na ako mag-preach. Oh. Pilipinas, Amerika, Europe, Israel. Kung niloloko ko kayo, so brother Joel lang mag-preach dito, hindi na ako tatayo dito. Oo nga. Punta kayo sa YouTube. Hindi ko na nabasa kanina dahil baka mamaya mahanagano na kayo. Di ba? Ang lakas talaga, yung ganung boses ko kanina, ganung kalakas ng trompeta, kaya ang binibidyoan niyo. Iba nasa apartment, nasa kondo. Iba nasa kalsada, binibidyoan. Yung sa Pilipinas, nasa mga down-down ng nyog, na saging yan. Ano ba yun? Sabi yung anghel na natutrumpeta. Tunog lang nakikita na rin. Verse 34. 34. Yan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang langit ito hanggang sa pag maganap ang lahat ng mga bagay na to. Hindi lilipas ang langit ito. No? May ibang pag-aaral yun. Verse 36. 36. Ngunit tungkol sa araw ng oras na yun, wala nakakalam kahit anghel sa langit, kahit ang anak, kahit si Jesus. Kundi ang Ama lang, ang Diyos lang ang nakakalam. Walang nakakalam sa atin. Walang nakakalam. Walang tatayo sa pulpito na ito na nakakalam. Walang anghel na tatayo sa gitna natin na nakakalam. Kahit si Jesus pa dumating, hindi niya alam. Sinabi lang ng Ama sa kanya, punta ka na dun. Kahit di niya alam, di niya rin alam. Hindi siya kikilos hanggang di sinabi ng Ama. Papunta ka na doon. Doon pa lang niya gagawin. Hindi siya magsasarili niya. Na alam ko, hindi ganoon. Pag sinabi ng Ama sa kanya, punta ka na doon, yun pa lang. Verse 37, maganda to ha. Verse 37. Kung paano araw ni Noah, ganoon din ang naman ang pagparito ng anak ng tao. 38. 38 tayo, 38. Sapagkat gaya ng araw bago nakagunaw, bagong baha, sila'y nagsikain, nagsiinom, nag-asawa, pinag-aasawa hanggang sa araw pumasok si Noah sa doon. Mga kapatid, ang pagdating ni Jesus ay kagaya ng kay Noah. Nag-i-invite siya, invite. Pasok kayo, pasok. Oh, pinadla ko pa nga eh. Di ba? Pasok kayo, pasok. Mga kapatid, naniniwala ka ba sa muli pagbalik ng Panginoon? Sumakay ka ba sa barko na yan? Barko ng second coming. Naniniwala ka ba? Pag may mga tao ka na nakikita, may mga nilalang ka na nakikita na pupuntahan na doon sa barko ng second coming, barko ni Jesus, hindi ka ba nababaghala? Sige pa rin yung mga tao, nagpapakasal, nagiinuman, nag-aasawa, nagpapakasal, pinagpapakasal, pinapaasawa. Hindi ka ba Hindi ka ba nababahala doon? No? Hanggang dumating na si Noah sa barko. Mga kapatid, pag pumasok na, nakumpleto na yung barko, isa na lang inaantay. Amen? Sino na lang? Sinuwa na lang may inaantay, si Jesus na lang, sinuwa na lang. Ang pagdating ni Jesus kagaya ng kay Noah, si Jesus na lang ang inaantay. Mga kapatid, pag nagpuntahan na yung mga yan, Pag nagpuntahan na yung mga yan, si Jesus na lang ang inaantay. Tapos na. Baka binibigyan ka na lang ng konting pagkakataon para masali ka na. Si Jesus na lang ang inaantay. Si Noah. Yung Noah ng New Testament. Si Jesus. Pagdating ni Noah sa barko, dumating na ang baha. Namatay na ang lahat sa buong mundo. Napahamak na. At yung barko umangat. Sumisimbolo sa rapture. Umangat yung barko, umangat sila.
Habang yung nasa baba, napahamak lahat. Amen. Kaya mga kapatid, ano ba ginagawa natin sa panahon natin ngayon? Atin bang pinag-aaralan yung pagdating ni Jesus? O ganun pa rin ang buhay natin? Normal na buhay, kumakain, umiinom, katrabaho. Pagin yan. Verse 39. At hindi nila nalalaman hanggang dumating ang pag-unaw, baha, at sila'y tinangay na lahat, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Wala silang kalam-alam. Dumating na yung baha, dumating na si Noe. Second coming na eh. Dumating na yung baha para ipahamak sila, para sila napahamak, sila napahamak. No? Panahon ni Noah, baha ng tubig. Sinabi ni Pedro, baha ng apoy. Hindi na tubig ang gagamitin pamugnaw ng mundo. Sabi ni Pedro, apoy na ang gagamitin. Darating na rito yung apoy. Amen. Verse 40. Kung magkagayo sa bukid, dalawang lalaki ang siyang kukunin na sa iwan. Verse 41. Dalawang babae nagsisigiling, ang isa gigiling, isang gilingan, ang isa kukunin, ang isa iwan. No? Dalawang lalaki sa bukid, ang isa iiwan, ang isa kukunin, isa iiwan. Nandito tayo sa church. Meron dito makukunin, merong iiwan. No? Kahit saan tayo napunta. Kasama mong Kristiyano, meron sa inyo kukunin, meron sa inyo iiwan. At nag-crusade kayo sa labas, meron sa inyo kukunin, meron sa inyo iiwan. Meron sa inyo nagkakantaan ng mga Christian song, meron sa inyo dyan kukunin, meron iiwan. Amen? Hindi lahat kukunin. Amen? Sinabi ba? Lahat kukunin. Lahat ng Kristiyano, lahat na nagsisimba kukunin. Wala sinabi. May kukunin, merong hindi. May maiiwan. Amen. So yan ha, sinabi ni Jesus yan, gawang sabi niya. Verse 42. Magpuyat kayo, magmatsyag, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ng parito ng inyong Panginoon. Verse 43. Datapot ito italastas nyo, na kung nalalaman ng puno ng sambayanan kung paano ang panahon ng darating ng nanakaw. Siya'y mapupuyat at hindi niya pababayang tibagin ang kanyang bahay. Okay, verse 44. Kaya nga kayo magsihanda naman sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Alam mo, darating siya na hindi mo alam. Kailan siya darating. So, para kang nanakawan. Pag naghanda ka, hindi siya dumating na magnanakaw. Pag binaliwala mo lang, yung buhay ko, tuloy-tuloy lang ang buhay ko, darating siya na hindi mo alam. Darating siya na wala ka na, si Jesus na. Sige ka lang, pasok sa trabaho, gawa sa bahay, sige ka lang simbag, sige lang tugtog, sige lang kanta, sige ka lang sa cellphone mo, ayun, hindi ka nagbabantay, si Jesus na. Yun, ganun mangyayari sa'yo. Wala ka lang alam. Pag hindi ka nagbantay, hindi mo alam, darating. Amen? Sabihin na sa katabi natin, magbantay ka. Kasi darating siya, pag hindi mo alam. Pag hindi ka nagbantay, darating siya, hindi mo alam. Si Jesus na. Verse 45. Sino baga ang alipin tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayanan upang sila'y bigyan? 45. Sino baga ang alipin tapat na matalino at pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayanan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Yung tapat at matalinong lingkod ng Diyos
ay bibigyan ng pagkain sa kanyang panahon. No? Hindi mo kailangang matakot sa gutom. Sa pangangailangan, hindi ka dapat matakot. Matatakot ka pag ikaw hindi tapat. Matatakot ka pag ikaw hindi matalino. Yung mga sisiw, tumalino sila kasi pumunta sila sa ilalim ng manok. Nabuhay sila. Tapat sila, tapat. Sabi niya sa manok, dito ko sa ilalim mo, tatapat ako. Hanggang ako'y maligtas. Kahit sisiw lang ako. Pag tapat ka, matalino ka, may pagkain ka. Hindi ka magugutom. Hindi ka magigibit. Verse 47. Siya ay gagawing pinuno ng lahat ng kanilang pag-aari. O lahat ng pag-aari, ibibigay pa sa kanila. Verse 48. Tatapat ang masamang alipin, huwag nasabi sa kanyang puso, matagal pa ang aking Panginoon. 49. At magsisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan, makikipag-inuman sa lasing. No? Kapag masama tayong alipin, sasabihin natin, matagal pa si Jesus darating. Walang masamang alipin na nagsabing malapit si Jesus dumating. Wala. Ang masamang alipin nagsasabi, kumikilos naman, matagal pa si Jesus darating. Hindi pa yan mamaya, hindi pa yan bukas, hindi pa yan next week, hindi pa yan next month, hindi pa yan next year. Wala pa, matagal pa. At ang gagawin niya, bubugbugin niya yung mga kasamahan niya, sasaktan niya, gigipitin niya, iipitin niya, gigit-gitin niya. Yun ang masamang alipin. Yun ang masamang lingkod ng Diyos. Alin sa dalawa lang ha? Ikaw yung iniipit, inibugbog, iniipit, ginigipit, sinasaktan, pinapatay. O ikaw yung pumapatay, ikaw yung nanggigigit, nangiipit, mananakit. Alin sa dalawa lang. O ikaw ay mabuting alipin o masamang alipin. O ikaw ay nagsasabi ng malapit ang dumating si Jesus o malayo pa. Alin sa dalawa lang, mga kapatid. Kaya maganda itong Matthew 24, lagi mong mag-print ka, dalhin mo lagi. Basa-basahin mo. Hindi para ito kay Marvin sa inyong lahat, pang buong mundo to. Hindi ako nagkakamali, naka-broadcast tayo, buong mundo, Facebook. Hindi ko ito tinuturo sa inyo lang. Napapanood tayo sa Amerika. Napapanood tayo sa ibang bansa. Verse 50. Darating ang Panginoon ng alipin yon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. Darating si Jesus sa masamang alipin sa araw na hindi niya alam. Amen? Ha? Sa masamang alipin, darating si Jesus sa hindi niya alam. Mga kapatid, bakit dumating si Jesus na hindi natin alam? Kasi tayo nanakit ng ating kapwa alipin. Ayun. Pero pag di ka nananakit ng kapwa mo alipin, kapwa mo lingkod ng Diyos, darating si Jesus, alam mo, binabantayan mo siya. Sabi dito, pag hindi mo alam, pagka masama kang alipin, darating siya di mo alam, mabubulaga ka. Pero pag mabuti ang alipin, lingkod ng Diyos, alam mo yung kanyang pagdating. Amen? So yan. Yun ang kaibahan ng masama at mabuting alipin. Yung masamang alipin, mabubulaga, maiiwan. May kasalan, naubusan ng langis, para dadating na yung lalaking kakasal. Sa Israel po mga kapatid, ang kasalan gabi, madaling araw. Siyempre, hindi ka na mapupunta ng madaling araw. Siyempre, gabi pa lang, nandun ka na. Hindi naglagay ng maraming imbak na langis. Iba ang pinag-uubusan niya ng oras. Hindi siya nag-imbak ng langis. Ang oras niya ay mag-imbak ng langis dapat.
Ayun na, kumatok na. Ayun na, ikakasal. Ayun na si Jesus. Yung pala yung mga babae yun, naghanap ng langis ng lampara nila, ng ilaw nila. Yung babae maraming langis, nasa loob na, pinapasok na, pasok. Ang oras nyo, mag-imbak ng langis ng inyong mga ilawan. Sige, pasok. Di kinasal na sila. Madaling araw. Sinara na yung pinto, gaya nung ginawa ko kanina, sinara. Kakatok-katok ngayon sila. Pabukas! Hindi ko kayo kilala. Pag ikaw, ang oras mo, ginugol mo sa iba, hindi mo ginugol sa pag-ipon ng langis ng iyong lampara para sa pagdating ng Panginoon, hindi ka niya kilala. Hindi kita pakakasalan. Hindi ka yung aking spiritual partner sa langit. Magpakilan pa man sa langit. Hindi kita kilala. Yan. Mga kapatid, ubusin natin ang oras natin pag-imbak ng langis. Magbasa tayo ng Bible, manalangin tayo araw-araw. No? Kasi handaan nyo sa sarili nyo. Yan yung prophecy. Mangyayari yan. Hindi sinabi ni Marvin yan, sinabi yan ni Jesus. Ilang taon nga lang bumagsak ang mga bato ng templo. Kaagad-agad ng templo. Kalaki-laki. Natapos siya ng 63 AD, 7 taon lang. Wasak na yung templo. Lahat ng sinabi ni Jesus nangyayari. Verse 51, siya ibabaakin ng Panginoon at ibibigay yung kanyang bahagi sa mga mapagkunwari na pag-ibabaw doon na pagtangis pangangal ng ngipin. Ay lugar ng apoy. Sa mga kapatid, yun na. Sa mga kapatid, malapit na po dumating ng Panginoon. Magkakaroon na po ng pagkakaisa ng mga bansa. Gigirahin nila si Jesus. Buong mundo yan. Gigirahin nila ang Israel. No? Nito lang 2022, si Becky Anderson, nagsabi sa atong summit ng mga gobyerno sa buong mundo. Sabi niya, may pandemic, mayroong pagsakop ng bansa sa Ukraine. So, ganyan. Kaya, kailangan na ng New World Order. New World Order, ang mga bansa magkakaisa, gagabayan ng kanilang mga batas. Tapos yan, mawala na yung pera na papel. Digital na. Tapos, magkakaroon na, ipupwersahan na yung tatak ng halimaw. Mapangalan, bilang ng halimaw. Ipupwersahan na. Tapos yung pera mo, kahit magaling kang gagawa ng pera, sa isang iglap lang, isang pindot lang, mawawala yung pera mo. Ito ay sa gobyerno. No? Hindi kaya ng pera mo, pag yung perang papel nasa iyo, wala magagawa yung gobyerno, hawak mo yung papel. Ito yung digital, nasa computer, nasa internet, nasa ATM, nasa credit card. Paano maawakan yun? Naka-record lang yun. Nandun lang sa computer nyo yun. Wala kang magagawa. Kung kapag pera ang papel, wala silang magagawa sa hawak may papel. Pero kung wala ng papel, yun yung pera. Digital na, sa computer na, sa internet na. Yan na. Walang makakabili, walang makakapagbenta. Masabi. 2022 World Government Summit. CNN, Becky, no? Si Becky Anderson na nagsabi. Tumayo din. Yung nagsabi naman, magkakaroon ng digital na pera. Nagsimula na raw ng China. Gagawin din nila ng Amerika, ng USA.
at yung mga bansa, mga kapatid. Nasabi na ni George W. Bush ng panahon niya, ngayon sinabi rin niya Joe Biden ang bagong presidente ng Amerika ngayon, USA. So yan. Kaya mga kapatid, nabanggit din dito sa verse na yan, ng Revelation, yung darating si Jesus sa verse 15. Darating si Jesus na kagaya ng magnanakaw na binanggit ko sa inyo. Magkakaroon na mayroon doon dragon, halimaw, at bulang propeta para himukin ang buong mundo para labanan si Jesus sa Armageddon. At sa verse 15 ng chapter na yon, darating din si Jesus gaya ng magnanakaw, gaya na nadaanan natin sa Matthew 24. So ito na po yung panahon natin. Nabubuhay ka ngayon sa araw ng Revelation. No? Darating si Jesus gaya ng magnanakaw. No? Sa bandang huli, panalo si Jesus, panalo ang kabutihan. Iahagis yung dragon sa dagat-dagatang apoy. Lahat ng mga naniwala sa Kanya, lahat ng sumama sa Kanya. Yung mga hindi naniwala, mananalo sila. Kaya pagandaan niyo yan. Protection niyo yan, mga kapatid. Ito, sinabi ko to sa dahil hindi ko, ayokong suluhin to eh. Napapanood tayo sa ibang bansa. Ayokong suluhin to. Mabasa natin to sa Matthew 24, doon sa Revelation na yun. No? Na yung dragon, halimaw, at bulang propeta. Kanina, masibangan mga bulang propeta sa Matthew 24. Yun ay Armageddon. Lalaban na si Jesus at ang mga yan si Satanas. Huling laban. Ito mga kapatid kaya hindi tayo kaya mga tao naniniwala sa Kristyano kasi may mga Kristyano natatalo. Pero itong sinasabi ko sa inyo sa Revelation, ito yung huling laban na mananalo na si Jesus. Kaya mga bansa naniniwala sa Kristyano may mga Kristyano nagigipit, may mga Kristyano nagkasakit, may mga Kristyano namatay, may mga Kristyano napugutan. Hindi naman Pero itong sinasabi ko sa inyo sa Revelation na to, panalo na siya. At ang mga tao na hindi naniwala na nalindang napahamak. Ba't di kayo naniwala kay Jesus? Sa gera, may mga labanan na talo. Pero hindi ibig sabihin talo na yung gera. Talo na yung mabuti, talo na si Jesus. Nung nakipag-gera tayo sa hapon, natalo siguro tayo sa Cavite, panalo tayo sa Maynila, talo tayo sa Mindanao, panalo tayo sa Cebu. Hindi ibig sabihin na talo na ang Pilipinas. Ba't di ka naniwala kay Jesus? Talo na ba ang Pilipinas? Talo na ba ang Jesus? Talo na ba ang mabuti? Ang kabutihan? Ba't di ka naniwala? Dahil lang may natatalo, may nananalo, hindi pa tapos ang gera, iba yung gera sa labanan. Hawa mo? Yan. Kaya mga kapatid, ito na yung muling-muling labanan na panalo na. Na dapat naniwala ka na. Hindi ka nanigay ng ibang bansa mo, hindi naniwala ka dyan. Dapat dito, sa huling laban na to, naniwala ka na dahil panalo ka na. Amen? Huwag yung tapos na yung ay, naniwala, tapos na yan. Maniwala ka na. Tapusin mo na yung ganyan-ganyan. Ay, naniwala dyan. Tapos na yan. Ito yung oras na para maniwala ka na at manalo ka na. Manalo na ang mabuti, manalo na si Jesus. Nasa Revelation, panalo siya. Nanalo siya. So mga kapatid, sino man sa atin na gustong gamitin ng Panginoon sa huling araw, mag-pray tayo mag-exit, 1-2 minuto lang, lumapit sa harap, tayo manalangin. Paggamit tayo sa Panginoon sa huling araw, share natin mga pamilya natin, kakilala, kaibigan, kapitbahay, kaklase. Lumapit po tayo dito sa harap, tayo manalangin. 1 or 2 minutes. Amen. Lord, taas po natin ating mga kamay. Lord, maraming salamat. O Diyos, sa huling araw na to,
O Diyos, tapos na po ang hindi namin paniniwala. Tapos na po ang aming pagdududa. Tapos na po, Panginoon, ang aming paisisi. Ito'y panahon, Panginoon, na kami maniniwala sa iyo. Kami mananalo. Kami, Panginoon, ay anumang mangyari sa amin, mamatay kami, anuman. Panalo kami, sa langit kami. O Diyos, may mamanahin kami, may kayamanan kaming naipon namin sa langit. Wala kaming kayamanan naiwan sa lupa, pinagaksayahan, pinamuhanuhanan. O God, hindi namumuhunan dito sa lupa lang. O Diyos, Lord, maganda po ang business, pero mas maganda po kami naggagay ng kayamanan sa langit. Nagtiwala kami sa langit, Panginoon. O Diyos, wala mang business namin sa mundo, may business pa kami sa langit na natira. Panalo kami, hindi kami matatalo. Walang magnanakaw, nakakapagnakaw ng aming yaman sa langit. Walang kalawang na makakalawang ng ginto. Walang Panginoon, o Diyos, walang maninira na aming kayamanan doon. Walang anay. May bahay kami doon. May lugar kami doon, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa. Gamitin mo si Marvin, lahat na narito. Gamitin mo ang aming broadcast. Abutin ang lahat ng tao sa buong mundo na kami, Panginoon, abutin namin, mga tao. Maniwala naman, manalo naman kami. Kasali kami sa panalo ni Jesus. Panalo kami na makita namin ang dragon. Makita namin ang halimaw. Makita namin ang mga bulawang propeta ang niyahagi sa apoy at natalo. Kasama ng mga naniwala sa kanila na rin lang nila. Kami ay hindi paparindan. Magtitiwala kami sa iyong salita. Gaya ng mga sisiw sa ilalim ng iyong mga pakpak. Yung pakpak ng inahin. Sa pakpak ni Jesus. O God, Lord, maraming salamat, Panginoon. Pagpalay mo po ang gawain ito. Na iabot namin sa lahat ng dako ang balitang ito at ang wakas ay darating na. Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.